Nagsisimula ang ating kwento na hindi batid kung kailan, isang mundo ng paglilinang na tinawag na isang laruang biglaang na lamang lumitaw. Ang mga manlalaro ay pumasok sa mundong ito ng paglilinang upang labanan ang mga halimaw at itaas ang kanilang mga kakayahan. Kasabay nito, maaari rin nilang dalhin ang mga item at ang paglilinang na kanilang kinita sa tunay na mundo. Hanggang sa isang araw, dumating ang sakuna sa kanila nang dumating ang hindi mabilang na mga halimaw sa tunay na mundo mula sa mundo ng paglilinang. Simula nang lusubin ng mga halimaw ang tunay na mundo. Ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw ay naging walang katapusan. Sunod-sunod na bumagsak ang mga lungsod. Ang ilang natitirang mga nakaligtas ay buong tapang pa ring ipinagtatanggol, ang pinakahuling lungsod. Malapit nang bumagsak ang lungsod. Kung magpapatuloy ito, ang sangkatauhan ay tiyak na mapapahamak. Sa takot, hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nakikita bilang mga halimaw sa harap nila. At ang kanilang mga sigaw ay tinawag ang malaking halimaw na ito na isang final boss. Habang nakikipaglaban ang isang ito, na labis nahihirapan sa kanyang kaharap na halimaw, ay napasambit naman siya sa kanyang sarili dahil sa lumitaw na raw ang huling Demon Lord. At di raw ito nila kaya dahil sa napakaraming pang mga halimaw na lumitaw. Idineklara ni Sword Immortal Gu Qingshan sa kanila, na sa ngayon daw, ay mayroon na lamang isang natitirang galaw, na maaaring pumatay sa Lord ng Demon na ito. Gayunpaman, hindi gusto ng kanyang mga tauhan ito dahil kung gagawin niya ito, ang kanyang sariling buhay ay mawawala, at siya lang rin ang pag-asa ng sangkatauhan. Ngunit hindi naman ito pinakinggan ni Gu Qingshan dahil ayon sa kanya na wala na raw silang pagpipilian. Kaya nagpahayag na lang din ang mga ito, ang kailangan lamang nilang gawin upang tulungan si Gu Qingshan ay suportahan siya ng kanilang espiritual na kapangyarihan. Pagkatapos ng kanilang mga paghahanda, sinabi na ito ang kanilang huling pagkakataon upang wakasan ang digmaang ito. Kasabay nito, buong bagsik na sumugod si Gu Qingshan upang wakasan ang buhay ng Demon Lord. Pagkatapos ng kanilang salpukan nito, ay makikita naman sa malayo na bigla itong sumabog ng napakalakas, na parang tinamaan ng isang nuclear bomb ang lungsod. Pagkatapos ng laban na iyon, bumagsak ang huling immortal ng lahi ng tao. Ang walang humpay na digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo ay nagtapos sa pagkatalo ng lahi ng tao. Ang kasalukuyang mundo ay nagsimulang pumasok sa isang estado ng pagkawasak. At pinatay ng manlalaro na si Gu Qingshan ang huling Demon Lord, na nagbigay sa kanya ng isang pagkakataon ng pagkabuhay na muli. Samantala sa isang malilim at hindi pamilyar na lugar. Ayon sa mga taong ito, pinuno, bakit tayo pumupunta sa hukay na ito ng mga patay na tao ng ganitong kalalim ng gabi? Paano kung makatagpo tayo ng mga halimaw? Halika rito at tingnan kung mayroong anumang isda na nakalusot sa lambat. At masaya rin niyang sinasabi na pinagsasaksak ang mga patay na katawan, dahil sa ang mga patay raw na tao ay mayroong maraming magagandang bagay sa kanila. Kaya hayaan niya raw na ipakita niya ito sa kanyang tauhan. Habang sinabi rin ng kanyang tauhan sa likuran niya, kailangan mo bang talagang saksakin ang mga bangkay ng isa pang beses? Ngunit may napansin naman ang leader sa mga nakahandose na mga patay na tao nang kumislap ang isang patalim, kaya agad siyang lumapit dito dahil sa ito raw ay hindi pangkaraniwan. Kaya habang itinataas niya ang espada na hawak niya upang saksakin itong muli. Ngunit sa hindi inaasahan, nagising ito at sinalag ang papalapit na espada. Sa pagtayo naman ng taong ito ay agad rin ito gumanti upang atakehin rin ng leader, kaya agad niyang sinaksak ang ulo nito. Kaya sinigawan siya ng kasama ng leader dahil sa bakit raw pinatay ni Gu Qingshan ang kanyang leader. At napasigaw rin siya na isa daw itong halimaw. Ito pala si Gu Qingshan, ang ating bida. Dito tinanong niya ang kasama ng leader, na kung nasaan siya, at sino kayo. Dahil sa malinaw raw sa kanya na namatay siya kasama ng Demon Lord kanina. At habang nabaling ang tingin ni Gu Qingshan sa napatay niyang leader, ay nabahala naman din siya dahil bigla na lamang itong nanginginig. Pagkatapos nito, bigla na lamang naging halimaw ang kamay nito at inatake si Gu Qingshan. Habang sinasakal si Gu Qingshan, ay labis rin ang kanyang pangamba tungkol sa lakas ng halimaw. Gayunpaman, sinabi rin ni Gu Qingshan sa halimaw, dahil hindi siya ganoon kadaling patayin. Pagkatapos nito, sa pamamagitan ng buto ng tao na nakuha niya, ginamit niya ito upang atakihin ang halimaw. Agad naman nagbigay ito ng pagkakataon kay Gu Qingshan na makalayo,
habang ang halimaw ay namimilipit pa rin sa sakit. At sa paghahabol ng hininga ni Gu Qingshan, ay sinabi rin niya na mapanganib ito para sa kanya, kaya di na nga niya pa binigyan ng pagkakataon ng halimaw na makaatake uli ito sa kanya. Gamit ang kanya nitong bilis sa pagtalon, ay agara naman rito siyang nakalapit sa harap ng halimaw. Pagkatapos nito, walang awang sinaksak niya ulit ang ulo nito, kaya agad na nawala ng buhay ang halimaw. At napapatanong naman rito sa sarili si Gu Qingshan, dahil sa ang larangang ito ng digmaan, ang taong bumangon mula sa mga patay, ano ang lahat ng ito? Ibig sabihin ba nito na ang lugar na ito ay hindi ang kasalukuyang mundo, ngunit ang mundo ng paglilinang sa loob ng laro? Kasabay nito, binanggit niya ang system, ngunit hindi ito tumugon sa kanya. Kaya nagtataka na lamang siya habang nakataas ang ulo niya at basang-basa sa patak ng ulan. At nang bumalik sa kanyang ulirat ang kasama ng leader na pinatay niya, sa gulat niya at natakot, nagtataka na lamang ito na kung isa ba raw tao itong si Gu Qingshan o isang multo. Ngunit sinabi lamang ni Gu Qingshan sa kanya, kung nakapatay ka ng libu-libong halimaw, hindi mo itatanong ang ganitong uri ng tanong. Ngunit hindi na lamang pa niya pinansin ang sinabi ni Gu Qingshan, sa halip ay tinanong na lamang niya si Gu Qingshan na kung sino siya, kaya gusto niyang makita ang kanyang badge. Agad itong kinuha ni Gu Qingshan, ngunit naisip din niya, ang badge na ito ay mula sa mundo ng paglilinang ng laro, at ito ay isang nakaraang disenyo. Agad naman din itong naintindihan ng lalaki at kanyang napag-alaman na nagmula pala raw ito sa Shaoqi Camp. Kaya sinabi niya ulit kay Gu Qingshan na sumunod sa kanya kaagad dahil mapanganib na manatili pa sila rito. Sa isip-isip ni Gu Qingshan, tinitignan ng mas malapit ang baluti ng mga taong ito. Lahat sila ay mga naka-leather armor na in-style 10 taon na ang nakalipas. Pagkatapos nito, ay naitanong rin ni Gu Qingshan sa lalaki kung anong taon na. Nasinagot naman siya agad nito, dahil sa ito raw ang ika-68 taon ng Yongqing. Naikinagulat ni Gu Qingshan. At nanlaki rin ang mga mata niya sa gulat, dahil sa ito raw ang mundo ng paglilinang ng laro mula 10 taon na ang nakalipas. Kasabay nito, lumabas ang kanyang system at sinabi, matagumpay na na-reset ang pagkakakilanlan. Ang kasalukuyang pagkakakilanlan siya raw ay isang sundalo ng Vanguard Army na si Gu Qingshan ng Shaoqi Camp ng lahi ng tao. Ikinagulat rin ni Gu Qingshan at napagtanto dahil siya ay isang sundalo ng Vanguard Army. At sinabi rin ng system, matagumpay rin daw ang pag-activate ng War God. System, sisimula na ang landas ng pakikipagsapalaran. Kaya mabilis niyang napagtanto na siya ay muling ipinanganak. Sa dim-alaman na kung anong tinutukoy ng system ay nagtataka naman rito si Gu Qingshan, at napapatanong na kung ano ang ibig sabihin ng War God system. Subalit sa kabilang banda may napansin naman siya nito sa kanyang likuran na ingay kaya naman nang tingnan niya ito, ay makikita naman ang isang napakalaking halimaw na patanggo sa kanila. Sa takot ng lalaki na makita ang isang rumaragasang halimaw na papunta sa kanila ay labis nga rito ang kanyang takot, dahil sa wala na raw pagkakataon na makatakas at sila daw ay mapapahamak. Ngunit sinabihan lamang siya ni Gu Qingshan, na huwag daw itong mag-alala, isa lamang itong normal na halimaw. Ngunit nang subukan na nitong atakihin ni Gu Qingshan at tamaan ang katawan ng halimaw, ay hindi man lang ito bumaon, na labis niyang ikinabahala. Kaya tumalsik umano'y siya nang ibalik ng halimaw ang kanyang atake, at napagtanto niyang hindi gumana ang kanyang mga kasanayan sa espada. At napagtanto rin niya na tiyak na walang pagkakataong manalo sa pamamagitan lamang ng direktang pag-atake, maaari lamang siyang umasa sa kanyang karanasan. Dahil sa pamamagitan ng kanyang kaalaman at karanasan, inilapit niya muli ang kanyang sarili upang tamaan ang vital point ng halimaw. At hindi naman siya ritong nabigo dahil matagumpay niyang tinamaan ang vital point ng halimaw, na naging sanhi ng paglipad ng katawan nito. At dahil sa hindi pa nasiyahan si Gu Qingshan sa resulta ng kanyang atake, ay pinaghahati pa niya ang malaking katawan ng halimaw. Ngunit nang inaakala ni Gu Qingshan na nag-iisa lamang ito, makikita naman ang iba pang mga halimaw na papalapit sa kanila sa malayo, at napag-alaman din naman niya na kung bakit nagdagsaan ang mga ito dahil sa naaakit raw sila sa dugo. Kaya't labis na lamang ito na ikinababahala ni Gu Qingshan, dahil sa dami ng mga halimaw na nakikita niya, dahil mahirap na nga raw pumatay ng isa sa mga ito, tapos ngayon mayroong pang isang buong grupo. Kaya't napagtanto niya ulit na walang paraan siyang manalo kung harapin niya ang mga ito.
Kaya naman ay itinanong niya nga rito sa lalaki ng kung may malapit ba raw na taguan dito. Ayon naman sa lalaki, may mga barracks na may concealment magic formation sa hindi kalayuan sa bundok. Dagdag pa ng lalaki na sumunod daw ito sa kanya dahil sa dadalhin niya ito doon. Sa kanila namang pagdating at ng pagkapasok umano'y nila nito ay kasabay rin naman dito ang agarang pagkahinto ng mga halimaw dahil na rin sa pagkawalan ng kanilang presensya. Kaya ang pagkabahala ng lalaki ay napalitan nga ito ng saya dahil sa ligtas na raw sila sa panganib. Dagdag pa niya na habang naghahabol sa kanyang hininga, na ang camp daw na pinasukan nila ay kasalukuyan may concealment magic formation, kaya di raw ito matutuklasan ng mga halimaw. Subalit hindi naman ito sinang-ayunan ni Gu Qingshan, dahil nang makapasok daw sila nito sa loob nakaramdam raw siya ng panginginig sa magic formation. Kaya natatakot daw siya na hindi ito makatagal at masisira din. Nalabis naman ito ikinagulat ng lalaki kaya ay tinatanong niya si Gu Qingshan na kung ano na raw ang gagawin nila. Ayon naman kay Gu Qingshan, na kung mayroong lamang siyang mga spirit stone, maaari itong tumagal ng mas mahabang panahon. Naagarang naman din ito na intindihan ng lalaki kaya tumatakbo nga siya at maghahanap daw siya ng extrang spirit stone. Habang naiiwan na mag-isa, naiisip rin naman ni Gu Qingshan, malinaw na namatay siya kasama ng huling Demon Lord kanina lamang, dapat ay ang aking nakaraang buhay ito. Dahil sa kanyang nakaraang buhay, akala ng mga tao na ang mundo ng paglilinang ay isang virtual na laro. Idinagdag niya pa, hanggang sa lusubin lamang ng mga halimaw ang kasalukuyang mundo natin nalaman. Na ang mundo ng paglilinang ay totoo at tunay na umiiral. Ngunit huli na ang lahat. Ang resulta ng pagsira ng mga halimaw sa sangkatauhan ay natapos na. At ngayon ang katotohanan na siya ay muling isinilang sa mundo ng paglilinang 10 taon, sa nakaraan ay nangangahulugan na mayroon pa siyang pagkakataong pigilan ang pagkalipol ng sangkatauhan. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang maghanap ng paraan upang mabuhay. Nang patayin niya raw ang halimaw, hindi nagamit ang kanyang mga kasanayan sa espada, hindi maaaring magpatuloy na maging ganito ng matagal. At napagtanto rin niya na tama ang sinabi sa kanya ng War God System. Kasabay nito ipinakita sa kanya ang kanyang kasalukuyang antas at ito ay nasa ika-unang yugto ng Qi condensation, at sa kasalukuyan ang kanyang kakayahan ay wala. At napagtanto muli ni Gu Qingshan, ito ay ganap na naiiba sa sistema ng laro sa nakaraang buhay. Kalimutan na, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay ang maghanap ng paraan upang mabuhay. Kasabay rin ito ang pag-activate ng War God skill, at sinabi rin dito na ang mga galaw ng mga nakaraang may hawak ng armas ay maaaring direktang maunawaan sa pamamagitan ng pisikal na paghawak sa armas. Ang pag-unawa sa mga galaw ay nangangailangan ng paggastos ng isang tiyak na halaga ng kapangyarihan ng kaluluwa. Naisip din ni Gu Qingshan na kung maaari niya bang i-unlock ang mga kasanayan sa pamamagitan ng pagkuha ng mga armas. Kasabay naman nito ang pagbibigay ng War God System na kung saan ay may dalawang skill itong kanyang pagpipilian. At ang una, pahalagahan ang pagwawalis sa 1,000 sundalo, nagkakahalaga ng 1 point ng soul power. Pangalawa, buksan ang pinto upang makita ang bundok, nagkakahalaga ng 1 point ng soul power. Kaya naman ay napagtanto uli ni Gu Qingshan, mahirap labanan ang isang halimaw lang noon. Ito ay magiging pagpapakamatay upang labanan ang malapit na labanan sa isang grupo ng mga ito. Matapos nito ay kumuha nga siya ng isang pana dahil sa hindi pa raw sapat ang kanyang lakas ay ituon niya raw muna ito sa long-range attack. Ang galaw na 2 swallows fly together ay mukhang napakalakas, ngunit ang dami ng soul power na kailangang gastusin ay lumampas sa kanyang maximum limit. Pipiliin kong unawain ang stabilize and consecutive shooting. Kasabay nito, isang arrow companion ang pumasok sa kanyang katawan. Kaya't siya ay natuwa dito dahil sinabi niya na agad niyang natutunan kung paano gamitin ang pana sa loob lamang ng ilang sandali. Pagkatapos nito, agad niya itong sinubukan dahil sinabi niya na makikita niya kung gaano ito kalakas sa isang aktwal na labanan. At nang pakawalan niya ito, agad itong tumama sa target, ngunit kahit na ganoon, kulang pa rin ito sa kasalukuyang lakas. Kasabay nito, kumuha siya ng isa pang arrow dahil kulang pa rin ang lakas na kanyang pinakawalan, at sinabi niyang dadagdagan niya ang kanyang lakas dito. Kaya't makikita na ang pangalawang atake ni Gu Qingshan ay hindi na nga ito basta-basta, dahil sa nag-aapoy na ito. At nang pakawalan niya ito, tumagos nga ito sa ulo ng dummy,
At ang puwersa nito ay nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Natutuwa si Gu Qingshan dito dahil sinabi niya na ang lakas ng kanyang atake ay sapat na upang pumatay sa mga low-level na halimaw. Gayunpaman, bigla niyang naramdaman ang pagyanig ng lupa, at nagtataka siya kung ito ay isang lindol. Ngunit mabilis rin naman niyang napagtanto na ang dahilan ng pagyanig ng lupa ay nagmumula sa labas ng barok. At nang suriin niya ito upang malaman ang dahilan, ay biglaan na lamang din siyang natigilan na parang may nakita siyang hindi kaaya-aya. At nang makita niya ito ng harap-harapan, dahil sa may isang malaking halimaw pala sa kanyang harapan, na labis. Na ikinabahala rito ni Gu Qingshan, dahil ito raw ang Faceless Giant.